Lumubog kamakailan sa katubigang bahagi ng Botolan, Zambales ang isang tugboat na naglalaman ng nasa 15,000 litro ng diesel. Sa ngayon ay kumikilos na ang Philippine Coast Guard upang abatan ang banta ng posibleng pagtagas ng langis o oil spill mula sa naturang tugboat. At para talakayin yan, makakausap natin ngayong umaga si PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Commodore Cayabyab, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam. Yes, Sir Bernard. Magandang umaga po at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa. Una po ma'am, hihingi po kami ng update dito sa development sa lumubog na tugboat dyan nga po sa may katubigan ng Botolan, Zambales. Ano na po ang update ngayon ma'am? Yes, unang-unang po, continue po ang isinasagawa nating monitoring. And as of yesterday, wala pa rin po tayo nakikitang anumang oil sheen or oil spills sa area. At ang intention naman dito, Sir Bernard, is to salvage or i-float at tanggalin itong 15,000 liters of fuel dito sa fuel tank na ito. Pero mabanggitan din po natin, Sir Bernard, para mabawasan din po ang pag-aalala na ating po mga kababayan. Actually, during na lumubog, before lumubog itong barkong ito, ay nagkaroon po tayo ng inspection dahil actually magsasagawa ito sana ng isang salvage operation. So that time, before na lumubog, na-i-refloat na rin ito at hihatakin na sana papuntang Bataan. And prior to that ay nagkaroon po tayo ng inspection sa loob ng barko and nakita po natin na ang fuel tank na kung saan meron pong lulan na 15,000 liters of diesel ay naka-intact pa rin. Kaya as we speak, Sir Bernard, ay wala pa rin po tayo nakikitang oil sheen or oil spill. Pero ang Philippine Coast Guard po ay naging proactive. Upon happening of this incident, ay naglagay na rin po tayo, naka-standby na rin po tayo ng ating mga absorbent pads and even yung mga oil spill equipment. So in case na meron po tayong makikitang anumang pagtagas ng langis sa ilalim po ng tubig o sa ibabaw po ng tubig, ay handang-handa po ang Philippine Coast Guard na tumugon. It's good to hear ma'am na meron pong gano'n na kasiguraduhan na ito po ay nakasilyado. Pero hindi po kaya ma'am makaka-apekto yung malalakas na hampas ng pag-alon dito sa tugboat na lumubog doon sa, kumbaga, sa pagkakaselyo ng diesel? Well, hindi po natin dinidiscount yung ganyang possibility. Kasi Sir Bernard, etong nilubugan ng barko ay halos 24 meters in depth, yung lalim. And medyo kantilado itong area na ito. So, posible na yung mga sediments ay babagsak or tatabon doon sa may barko. So, yun naman po ang ating ding iniiwasan. Kaya actually, itong salvage operation ay nakakasa na rin. Pero prior to that salvage operation, kailangan po natin makita muna kung ano yung posisyon ng barko sa ilalim. So, we will be conducting an underwater inspection. Kahapon, the divers attempted to conduct the underwater inspection. Pero nabanggit nyo nga po, Sir Bernard, na medyo malalakas pa rin yung alon sa area. So, halos 3 meters pa rin yung taas ng alon. So, again, it would be dangerous for our divers. And underwater inspection is very important prior the conduct of a salvage operation para alam natin kung anong approach ang gagamitin po sa pag-refloat at pag-salvage netong barko. Mm-hmm. Ma'am, ano po ba yung mga masasabi nating paano yung magiging proseso ng pag-salvage o pagtanggal po nitong tugboat? Ito po ba ay ihilahin o kukunin muna yung diesel na laman nito? Sa perspektibo po ng isang ordinaryong mamamayan, paano po ba yung gagawing proseso po ng PCG sakali na ito po ay ligtas ng isagawa yung operation? Okay, so una-una, Sir Bernard, just to give our listeners an overview, ano po ba yung laman na fuel na itong barko? So ito po ay diesel. So ibig sabihin po ng diesel, it is non-persistent oil. So pwede po siya, it can easily dissipate. Mas madali po siya mag-disperse, lalo na kung may alon o magalaw ang dagat or mahangin, mainit. So mas mabilis po sumingaw, kaya nababawasan din po kaagad yung langis na nananatili
sa taas po ng tubig. At sa tanong po ninyo kung paano ang isasagawa natin at paano ang mga proseso, unang-una, Sir Brian, ay mag-i-issue po tayo ng salvage permit, no, sa isang surveyor na naitalaga po para kumuha or mag-refloat netong barko. And after issuing the salvage permit, ito pong nakontrata na surveyor natin ay magsasagawa ng underwater inspection para makita po niya kung ano ang posisyon ng barko sa ilalim, para they could also identify anong tamang approach. So not all salvage can do refloating. So nabanggit ko nga po, depende sa pagkakalubog ng barko. So after the underwater inspection, that's the time po na pag-uusapan na kung anong klaseng salvage ang gagawin natin, kasi we have to consider as well, Sir Bernard, na meron po itong lula na 15,000 liters of diesel. So maling pagkalkula ng approach may cause, no, yung leak nitong itong diesel na to, which is yun po ang iniiwasan po natin. So currently, nabanggit ko po kanina, Sir Bernard, hindi po natin naisagawa pa yung underwater inspection sa dahapon dahil halos malakas ang hampas ng alon. So imagine po natin sa ilalim, no, na ang feedback po sa atin ng ating po mga tauhan ay murky. So malabo po talaga at mahihirapan din yung ating mga divers. So once we see the position of the vessel underwater, that's the time so that we will move to the next phase, which is the planning for the salvage operation. Alright. Ma'am, sa ngayon po, ano po ang masasabi nating mensahe dito sa mga residente, lalo na po yung mga mangingisda? Kung meron man po mga umaasa dito sa pangingisda sa lugar kung saan lumubog po itong tugboat, ano po ba ang masasabi nating mensahe sa kanila? Baka po nababahala na sila ngayon na makaapekto ito sa kanilang pamumuhay. Yes, unang-una po sa ating po mga kababayan dito sa area niyan ay kung maaari ay wag po muna tayong maglalayag doon sa malapit sa pinaglubugan at maging cautious din po at maging vigilant, no? Kung meron po ba sila naaamoy ay, again, kasi diesel din po ito, dangerous din po sa kanilang kalusugan. And ayun naman po iniiwasan, Sir Bernard, ng ating po mga tauhan na magkakaroon ng pagtagas, kasi kahit pa paano ito pa rin po ay chemical na maaring makadulot po ng kapahamakan, no, at pinsala sa ating maritime environment. So yan po ang mga tinitignan po natin. At patuloy naman po, Sir Bernard, ang ating coordination with the coastal barangays and even the LGU pagdating sa mga precautionary measures dito sa incident area. So ang ating po talagang objective ngayon is to salvage this, iwasan ang pagtagas at maiangat. At again, ito kasing area, naging reason po actually na isa sa nakikita natin dahilan ng pagkalubog is yung may mga possible na mga underwater metal debris pa. So yan po ang mga nakikita natin na magiging contributory factor ng risk sa area niya. So ang ating pong paalala at reminder po sa ating po mga kasamahan at mga kababayan na huwag po muna at iwasan po munang maglayag malapit po sa incident area. Alright, pero last na lang po, ma'am. Sa ngayon naman ay safe naman po na i-consume yung mga seafoods na nahuhuli malapit dyan sa lugar na pinaglubugan ng tugboat. Yes, Sir Bernard. Actually, nagkaroon din po tayo ng water sampling together with the DENR kasi although wala tayong nakikitang anumang oil sheen or oil spill, maganda pa rin ang pagkasagawa ng water sampling para malaman din natin kung talagang apektado etong area na ito. So as we speak, wala pa naman pong advice sa atin, but ang atin na din pong advice, Sir Bernard, is iwasan po muna, no, habang isinasagawa rin po natin itong salvage operation. Alright, maraming salamat po, Philippine Coast Guard spokesperson, Commodore Noemi Cayabyab. Maraming salamat po, ma'am, at magandang umaga pong muli sa inyo. Yes, maraming salamat po at magandang umaga po.